Alam na ng buong mundo na ang Israel at Hamas ay nagkasundo na ng ceasefire. Alam na rin ng buong mundo na inumpisahan na ang palitan ng kanilang mga bihag. Pero mas pinag-uusapan ngayon mga kaibigan ay kung ano ang mangyayari kung sakaling matapos na ang palitan ng mga bihag ng magkabilang panig. Merong mga nagsasabi magandang pagkakataon ito sa Israel. Meron ding mga nagsasabi na ito na ang simula ng katahimikan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero mga kaibigan, nang tanungin ang muling naupo bilang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, matindi ang kanyang sinabi sapagat ayon sa kanya, hindi siya confident na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas ay magtatagal. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay January 23, 2025. I-share ko lang sa inyo mga kaibigan ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, maging ng international media. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa isinagawang inauguration ni President Donald Trump? Dahil matapos ang kanyang inauguration, meron itong matinding pahayag tungkol sa nangyayaring ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Successful na naisagawa ng magkabilang panig ang kanilang pangako na sila ay magpapakawala ng kani-kanilang mga bihag. Ang Israel ay nagpakawala ng mga 90 na mga Palestinian prisoners at ito ay pauna sa kanilang pangako na sila ay magpapakawala ng 1,904 na mga Palestinian prisoners. Ang hinihingi naman ng Israel ay 33 at nitong nagdaang araw, ang Hamas ay nagpakawala ng 3 mga Israelitang bihag. Ngayon, marami ang mga nagsasabi na lugi raw ang Israel sa palitang ito sapagkat can you imagine, 3 lamang ang ibibigay ng Hamas samantalang ang Israel ay 90. Sa kabuuan, 1,904 ang pakakawalan ng Israel at 33 naman sa Hamas. O nga naman, kung numero ang ating pagbabasihan ay talagang lugi ang Israel. Pero merong mga nagsasabi mga kaibigan na hindi daw ganyan kababaw ang pag-iisip ng pinuno ng Israel. Meron pang ang analyst na nagsasabi mga kaibigan na sa palitan ng bihag ng magkabilang panig, ito raw ay kinakatakutan ng Hamas. Bakit? Ganito kasi ang paliwanag ng karamihan. Kung maubos na lahat ng mga bihag na hawak ng Hamas at makuha na ito ng Israel, ang kinakatakutan ng Hamas, maaaring salakayin sila ng Israel ng buong puwersa at wala ng pangingimi pa sabagat ang Israel ay wala ng iniiwasang mga bihag na hawak nila. Ayon sa mga eksperto, oo nga talagang luging-lugi ang Israel sapagat 33 nga lang ang kanilang hinihingi. Pero kung makuha na raw lahat ng Israel ang lahat ng kanilang hinihingi, merong gagawin ang Israel at dito ay hindi na mangingimi ang Israel na gawin ito. Duda rin ang karamihan sa nangyayaring ceasefire. Hindi lang mga ordinaryong tao ang nagdududa rito mga kaibigan. Ikaw mga kaibigan, nagdududa ka ba dito? Ngayon, noong tanungin ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump matapos ang kanyang inauguration habang siya ay nakaupo sa Oval, merong reporter na nagtanong sa kanya na kung ano raw ba ang masasabi ni Donald Trump tungkol sa ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ito ang kanyang sagot. Ibinalita ito ng The Times of Israel. Ayan mga kaibigan, basahin nyo. Iniulat din ito ng Jewish Chronicle. Ayon dito, Trump says he's not confident about Gaza ceasefire lasting. Nako, matindi ito mga kaibigan kahit na si Donald Trump ay nagdududa tungkol sa ceasefire na nangyayari ngayon sa Israel at Hamas. Ayon kay Donald Trump mga kaibigan, alam niya na merong 3 phases ang Israel at Hamas sa kanilang ceasefire. Pero ayon sa kanya, duda siya na makamit pa ang 3 phases. Ngayon, habang pumipirma ng maraming executive orders si Donald Trump, tinatanong ito ng mga reporters at isa sa mga naitanong ay ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Tahasan nitong sinagot ang naturang reporter
Ayon sa kanya, hindi raw nila giyera ang giyera ng Israel at Hamas. Kanila raw ito. Dagdag pa ni Donald Trump mga kaibigan, weak na raw ang Hamas kung sakaling magkagerang muli ang Israel at ang militanteng grupong ito. Pero ayon kay President Donald Trump, kung siya raw ang masusunod, ayaw niya na magkagerang muli ang Israel at Hamas. Umabot na raw ng 15 months ang kanilang gera at pinanood niya ang lahat ng mga footage sa kung ano ang tunay na nangyari sa Gaza. Ayon sa kanya, kitang-kita niya na ang Gaza ngayon ay nangangailangan ng rebuilding. Usap-usapan din mga kaibigan ay isang napakainit na isyu sapagat ang isyu na ito mga kaibigan ay nagmula raw sa kampo ni Donald Trump. Sapagat ayon sa kampo ni Donald Trump, habang nagkakaroon ng rehabilitation sa Gaza, ang mga Gazans ay ililipat sa Indonesia. At nang marinig ito ng Indonesia mga kaibigan, nag-react dito ang Indonesia sapagat wala raw silang alam dito. At nang marinig naman ito ng mga Gazans, galit na galit ang Gazans at agad na pinagbintangan ang Israel na Israel daw ang may pakana dito sapagat plano daw ng Israel na paalisin sila sa Gaza upang ang gobyerno na ng Israel ang mamayapa sa Gaza. Pero walang komento dito ang gobyerno ng Israel. At dahil pinag-uusapan na rin ang rehabilitation ng Gaza, maging sa Israel ay pinag-uusapan na rin ang pag-rebuild ng Gaza. Tinanong si Donald Trump kung magiging bahagi ba ang United States of America sa pag-rebuild ng Gaza. Ayon kay Donald Trump, I might. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, maaaring tumulong ang United States of America, maaaring hindi. Pero nilinaw ni Donald Trump mga kaibigan na kung sakaling talagang matapos na ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ma-establish na ang Gaza, hinding-hindi niya raw papayagan na ang Hamas ay mangulo sa Gaza. Nako, matinding buwelta ito ni Donald Trump para sa Hamas. And of course, masasaktan dito ang supporter ng Hamas na Iran dahil pinunduhan pa naman ng Iran ng bilyon-bilyong dolyar ang Hamas upang mamayapa sa Gaza. Sinisi rin ni Donald Trump mga kaibigan ang nakaraang administrasyon. Ito ay si Joe Biden. Ayon sa kanya, hindi raw magagawa ng Hamas na atakihin ang Israel noong October 7 kung maayos lang daw ang pamamalakad ni Joe Biden. Malaking factor daw dito ang sanctions na ipinataw ng United States of America sa Iran. At dahil nag-alburuto ang Iran, isa ito sa naging faktor upang ang Hamas ay umatake sa Israel sa utos na rin ng Iran. Dagdag pa ni Donald Trump, mayaman naman daw ang Iran, maging ang Hamas. Pero ngayon, weak na raw ito dahil daw sa mga airstrike na isinagawa ng Israel. Maging ang Iran ay napatunayan din daw na humina ng husto. Lalong-lalo na kung air defense ang pag-uusapan sapagkat sa isang atake lang daw ng Israel ay nasira ito. Sa ngayon mga kaibigan ay marami ang nakaabang sa mga susunod na galaw ng Israel at ng Hamas. At yan ay aabangan natin dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.